Magandang araw mga kaibigan. Ito, magandang nangyari. Bardagulan, Yusek Claire Castro versus DDS vlogger na si Banat Bay. Programa ata ito ng News 5. Parang nagkaroon ata ng debate between mainstream media and social media. Sino ang dapat paniniwalaan ng taong bayan? Sino ang peddler ng fake news? Something like that. So, ito, shiner ni Maba Jalil. Sagutan ni Yusek Castro at Banat Bay. Isa si Banat Bay sa mga matatapang at matatalino na DDS vlogger. Saludo ako sa vlogger nito. Okay, pakinggan natin sino ang panalo. Sino ang nabahag ang punto? Yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bobo at tanga. So Wala. give it. Sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanongin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala pa siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Okay, bago sumagot si Banat Bay, sino ba yung attorney, abogado na tinawag ni Banat Bay na no case? Abogado nga, kaya lang walang kaso. Hindi ko kilala. Si Yusek Castro ba yung attorney no case? I'm not sure. Paki-comment. Bakit yun ang punto ni Yusek Claire Castro? Parang dinidepensa niya yung abogado na tinawag ni Banat Bay na no case. Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Banat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pangusa sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na... Okay. So, nakikurious ako, sino ba yung attorney no case na pinaglalaban ni Yusek Claire Castro na parang sinisiraan ni Banat Bay na walang kaso? Yun. Paliwanag ni Banat Bay, natalo nga siya sa kaso kay Tulfo.
So sino ba yung abogada o abogado na nakipagkasuhan kay Tulfo? I believe si Senator Rapi Tulfo, yung Rapi Tulfo in action, na talo itong abogadong ito na nung case. Paki-comment, hindi ko alam. Agree ako doon kay Banat Bay na sa social media ako, viewpoint, yung una kong channel is opinion. Hindi kami nagdadala ng balita. May mga post. Mainstream media ba yan? O yung mga basta nagpo-post. Pag may nakita ko, ayun, itapik ko na, nagbibigay ako ng reaksyon. Nagbibigay ako ng opinion ko tungkol doon sa nabasa ko. Kaya hindi kami news maker. Kaming mga vloggers sa YouTube. Reactions lang kami at ginagay na bilang mga subscribers namin kung ano ba talaga ang nangyayari sa political situation sa ating bansa. But anyway, salamat kay Banat Bay na bilib ako sa kanyang pagsagot. At least nagkaintindihan sila na opinion lang, kaya lang tataka ko sino kaya, magbasa nga ako sa mga comments. Sino ba yung attorney no case? Pantaleon Doroteo, lawyer mas matalino pa vlogger kaysa kanya. Ben Satar, parang normal si Banat Bay kaysa sayo. O, pabor kay Banat Bay. Maricel Veraye, issue kay Yusek ang attorney no case. Sa pagkakaalam ko, si attorney no case ay kumakatawan sa tangang abogado. Alexander Zapra, nako, parang naisahan si attorney ng isang vlogger lang. I don't know sa inyo, basta ako, itong usaping ito, panalo si Banat Bay. Saludo, Banat Bay. Ituloy mo lang. Ito, nung kampanyahan nung election 2022, maraming mga loyalist galit kay Banat Bay. Isa ako noon. Ba't ngayon, nagkamali ako. Okay pala itong si Banat Bay. Tama yung sabi niya. Hindi niya mapagkatiwalang yung Marcos na yan. Tanso na yan. Nasa huli ang pagsisisi. Tama si Banat Bay. Kaya ngayon, parehas na tayong DDS with Banat Bay. Kaya, supportahan natin itong si Banat Bay. Okay, Ellen Labio. Tama si Banat Bay. Jamia Flaviano. Lawyer din po kasi tatay ni Banat Bay. Kaya matali. Yes, alam ko na ito. First time kong nakita si Banat Bay sa nung hindi pa nagtatago si DG Bantag. Parang prayer rally for DG Bantag, December of 2023 ata yun. Yun, kita kami sa Baguio. Parehas kami sumusuporta kay DG Bantag. So mabuhay ang mga vlogger katulad ni Banat Bay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo sa channel na ito is tinutulong natin sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Yung iba walang bahay, nakikitira lang sa mga parents. Kaya, yun, tinutulungan na lang natin para ang mga anak na nakikitira magkaroon ng sariling bahay. Salamat sa inyong suporta. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni nanay ug ni tatay sa among nahay nabangan og yero, so karon ako silang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay, maayong udto na, tay. Og karon mao na ni ang nahatag ni tatay ug ni nanay nga yero. So nataod na gid nila, so maayo na ang ilang atop. Nanay, tatay, unsa ninyong maistorya bahin sa gihatag sa inyo nga yero lansang Plinsen. Karon maayo na inyong atop. Nagpasalamat mi kay na hinabangan migsin ug lansang apil na ang nagbidyo ug sa Ginoo. Daghang kayong salamat. Hinaut pa unta nga, mapadayon ang hinabang. Aron wala tayo problema. Daghan ang nananglan pa sa yabang sa Ginoo.
Sabay, dinadya hinabang. Dagan pa ang nanginahanglan nay. Pagka Oo. uhang kinol. Oo. Og karon nay, og tayo nga nailisan na inyong atop, di ba maayo na ba? Wala na ulan, wala na tulo. So maayo na gyud. So salamat kayo tay nay. Salamat kayo. God bless.